Bago tayo magsimula sa vlogs natin, maraming salamat nga pala sa mga nakapag-avail ng one-time payment template natin para magkaroon kayo ng access sa aking cloud server. At eto bibigyan ko kayo ng babala bago kayong mag-avail na itong cloud server na to. Tiyakin nyo na gagamitin nyo yung i-avail nyo sa akin na template kasi ayokong masayang yung pera na i-avail ninyo dito. At tinitiyak ko na sulit yung ibabayad nyo sa akin. Pinapangako ko sa inyo yan, ibabalik ko yung pera ninyo kung hindi nyo masusulit yung mga template na nakalagay dito sa ating cloud server. 11 days ago may nag-comment nga sa atin at eto yung magiging topic natin. I-share natin yung experience neto. Shoutout sa iyo Gamol TV 1989. Sabi niya dito, yung brother printer daw niya na T720 na-deads nga daw. 2 years pa lang daw niyang nagagamit and binaklas nga daw niya, nakita niya maraming langgam at parang basa yung power supply. Eto mga tropa, kung user kayo talaga ng brother printer, etong experience ng tropa natin na to, maaring mangyari sa inyo or maaring hindi. Kailangan talaga time to time mini-maintenance ninyo yung printer ninyo or talagang i-check nyo siya time to time kapag nakapag-print na kayo ng around 3,000 or 2,000, medyo kalikutin nyo na yung printer ninyo. Sa totoo lang, etong brother printer talaga, meron talaga siyang pagkaselan. Sa totoo lang, hindi pa ako nakakapag-backlash na itong brother T720 pero sa nakikita ko, halos same lang siya ng structure nung mga previous ko na binabaklas na nakikita ninyo dito sa screen natin. As in, talagang napakahirap baklasin yan. Kung normal kang gumagamit ng printer, as in yung medyo wala kang idea, alam mo yung print lang, mai-experience mo rin yung nangyari dito sa tropa natin na si Gamol TV na 2 years pa lang daw nakita niya nilalanggam at basa yung power supply. Bakit ko nasasabi yan mga tropa? Kasi nasa loob nung pinaka-printer na yan yung waste ink tank. Yung waste ink tank, kapag ka umapaw yon, syempre alam nyo na yung mga ink mababasa yung mga ibang parts, kaya yung sinasabi nga niya na power supply, baka nag-overspill na yung kanyang waste ink tank. Yung waste ink tank or yung maintenance box ng mga printer, diyan pumupunta yung mga sobrang ink kapag ka nagpiprint yung mga printer. Parang kapag nagpipintura ka sa mga pader or kung saan ka nagpipintura, may mga pumapatak na mga sobrang pintura. Ganyan din sa printer natin. Ayun yung sumasalo. So, kung hindi mo i-maintenance, kung hindi ka marunong magbaklas, na sa totoo lang naman talaga, ang hirap baklasin ng mga brother printer. Kaya ayaw na ayaw ko niyan, kaya hindi ko sinasuggest sa inyo. Kasi usually naman yung mga nag-i-start mag-business ng mga printing, yung sabihin na natin na na-hype lang. Or sabihin na natin na hobby-hobby lang. At wala talagang idea, di ba? Kaya time to time, kapag naka-experience na kayo, nakita ninyo sa output ng print test ninyo, nakita nyo 3,000 na or 4,000 na, huwag na kayo magpatumpik-tumpik pa. Medyo aralin nyo ng baklasin kasi sa pagkakaalam ko, around 7,000 or 8,000 number of prints yung mga brother printer bago pa mag-reset. Yung pag-reset, ayan yung isa sa mga safety precaution ng mga printer natin para malinis ninyo or mapalitan ninyo yung waste ink tank. Kapag umapaw yan, may experience nyo talaga yung nangyari dito na basa yung power supply. So, ayun. Kagaya sa mga printer ng Epson, usually mga around 7,000 yung number ng prints niyan bago mag-reset or around 6,000 ata kung hindi ako nagkakamali. At kung medyo madalas kayong mag-power clean, madalas kayong mag-nozzle check, mas mabilis nyong maa-achieve yung figures na yon kahit na hindi pa kayo nakaka 7,000 prints. Kumbaga nagka-counter din or dumadagdag din sa counter ng number of prints yung pag-nozzle check at pagpa-power clean. Hindi nyo to alam mga tropa, alam ko sa mga baguhan, hindi nyo to alam kasi dati hindi ko rin alam yon na yung pag nagpa-power clean kayo at nagna-nozzle head clean kayo, dumadagdag yan sa number ng counter. Hindi siya exactly dumadagdag dun sa pinaka number of prints, dun sa pinaka counter kung saan marireach mo yung maximum prints nung printer na yon. Medyo complicated pero time to time may intindihan nyo itong sinasabi ko. Ibig ko sabihin, ulitin natin, kapag ka nag-head clean kayo or power clean, dumadagdag yung pinaka counter ng number ng
prints dun sa pinaka safety precaution para kung kailan kayo magre-reset, no? Medyo naguguluhan na rin ako, pero ayun na yon. Yung pagre-reset ng printer ay napaka-importante yan para hindi umapaw yung inyong mga waste ink tank, para hindi mabasa yung mga components ng printer ninyo. So ayun lang, medyo gusto ko lang i-share talaga tong comment neto ni Gamol TV para naman syempre may idea kayo kapag bumili kayo ng 720 na Brother printer. At kung talagang fanatic ka ng Brother printer, Brother printer yung gamitin mo. Pero syempre, alamin mo din yung structure ng printer na yan, kung madali bang baklasin or kung madali bang i-troubleshoot kung kayo lang or yung DIY na tinatawag, di ba? So hindi ko naman kayo tinatakot dito sa Brother printer na to, or hindi ko kayo sinisiraan or kung ano man. Binibigyan ko lang kayo ng legit idea para meron talaga kayong idea. At kahit anong printer pa yung gamit mo, mas maigi na alamin mo yung mga pasikot-sikot niyan, yung structure niyan, kung paano babaklasin, paano may maintenance, yung waste ink tank. Lahat ng printer may mga waste ink tank, may mga maintenance box, mga ganyan. So, siguro dito na natin tapusin yung vlogs natin. Message lang kayo kung gusto nyo mag-avail ng mga templates. At meron din tayo mga Rocket PH na template, ina-upload ko din doon. Lagi ko sinasabi mga tropa, huwag magpapauto. Bye-bye. Like, share, and subscribe. Huwag kang magpapauto, mag-isip ka sa pilian sa laro ng buhay.